nagpapadalas ng pag-ulan. Nako, may masarap humigop na mainit na sabaw, lalo na ng tinolang manok. Pero, bukod sa manok, alam niyo ba pwede rin gawing tinolang isdang tambakol? Ang abot kahit masustansya tinolang tambakol, ituro sa atin ni Chef Chris Guevara. Good morning, Chef Chris. Hi, good morning po mga kapuso. Kung gusto mo nating magkaroon ng kakaibang twist ng ating tinola, pwede natin siyang gamitan sa pamamagitan ng isda. Ikaw, invento mo ba to? Actually, I've learned this nung galing ako sa Cebu. I stayed there for 5 weeks. So, 5 weeks? Yes. So talagang hinahain nila to doon? Tawag nila talaga tinolang tambakol? Actually, in Cebu, they call it tinuwa. Tinuwa, kaya yung pag shoot to kill, di ba? Yeah. Yung tudo, sugba, tuwa, tsaka kinilaw. Yeah. Kinilaw. Ayun, so tuwa is sinabawan? Yeah. Sinabawan. All right, sige, how do we do this? Okay, so unang-una, meron tayong tambakol dito as replacement for our manok. So that means less fat? Yeah. No? Okay. Okay. So meron tayong ditong tambakol, tapos nalinis na natin siya. Kanina, before tayo mag-on-cam, kinuskus ko na siya ng asin. Okay. Para malinis siya, tsaka mabawasan ng langsa. All right. Okay. Then meron na tayo ditong sa kaserola, nagpapakulo na tayo ng tubig. Ayan. Then unang-una, lalasahan muna tayo or magbi-build muna tayo ng panlasa para sa ating tinuwa. Okay, yun ang uunahin. Yes. So, meron tayo ditong luya. Alright. Classic sa tinola, may luya. Then meron tayong sibuyas na pula. Okay. Actually, pwede tayong gumamit ng kahit sibuyas na puti. Okay. So ito yung mga classic ano. Ano naman yung mga sustansya na makukuha natin sa tinolang tambakol na to? Ayan, Okay. first you've got your kamatis. Meron tayong kamatis. Ang mga sustansya na makukuha natin dito, since na we're using tambakol, so good source of protein, Nice. saka mga essential amino acid na good sa ating katawan. Tapos, mayaman rin siya sa iron, phosphorus, calcium. At the same time, meron siyang vitamin A, B1, at saka vitamin C dahil sa mga gulay na isasahog natin. Oo nga naman pa, masustansya. Sige, go ka lang ng go dyan, chef. Okay. Ituloy-tuloy mo na. Good for how many naman yung ganitong serving natin? Pwede siya makapag-serve ng 4 hanggang 6 na katao. Oh, not bad. Depende sa tao at kung gaano siya katakaw. Yes. At napakamura siya. Yung 4 to 6 servings na yon, nagkakahalaga lang ng 120 pesos. Oh, not bad. Yeah. Hindi ba mahal ang tuna? Actually, depende rin sa panahon, tsaka depende rin sa palengke na pagbibili na. Sa bagay, that's true. Okay, we've got lemongrass. Yan, meron tayong tanglad. Tanglad. Alam mo, oo nga, napakasarap nga ng tanglad, napaka-fresh pag hinahalo sa food. This one? Meron tayong leeks. Leeks, okay. Ano Tagalog ng leeks? Actually, di ko pa. Ayun! Meron kang research, mamaya. Malaking dahon ng sibuyas. Malaking dahon ng sibuyas. And then meron tayong patis. Classic na pampalasa natin mga Pinoy, patis. Yan, tabi lang po natin to. Yan. Out of... Wait, tira nyo ano saging? Yan. Meron tayong fish Ano stock. na ating UH gang na nagpaparty-party na ng kanilang mga prutas doon. Okay, at of course, there's more. Is that more water? This is fish stock. So Ay, yung sa fish buong stock! tambakol natin kanina, ginamit lang natin parang pinaka-steak niya. So pinakulaan ko yung buntot niya tsaka yung ulo. Nice! Walang sayang. Lahat ng lasa nakuha. And of course, ayan na ang ating tambakol. Nakaparang steak style siya. Ayan, lagay lang Alright, natin sa ayan na ating sabaw. tambakol. I like this, chef, kasi although I do like tinola, minsan kasi ma-oily siya dahil dun sa balat ng manok, di ba, pag nahalo. So after a while, parang medyo oily yung tinola. So at least meron kang option na pwede naman palang gumamit ng tuna, ng tambakol. Mas healthy siya. Mas kasi. healthy na option, of course. Then we will simmer this. Depende sa kapal tsaka sa laki ng Ng tambakol. isda. Yan. Alright. Then, pag naluto na yung isda natin, pwede natin siya lagay yung Yun, siling no? natin. Nice! Nice one, chef. And of course, para dun sa mga... Chef, hindi natin mahintay. Oh, you've got another one. Last one. Yeah. Then sa Bisaya or in Cebu, you could actually use Chinese kangkong or this alugbati. Alugbati. Medyo malapot yan, no? Pag humalo sa sabaw? Yeah. Okay. And of course, habang pinapakuluan natin yan, meron nang napakuluan si chef kanina. Nauna niya na, dadagdagan niya na ng sabaw. Itong ating tinolang tambakol. Yes, so ito, meron tayong kumukulong sa Ayun, no? Para sa ating UH gang, nagutom na kasi iba mag-news pa sila. So, isisingit nila ang kanilang kain ngayon.
Nice. Wala siyang pampaasim no? Actually, medyo may konting hint ng asim yun sa manggagaling sa tanglad. Sa tanglad. Kasi actually, to me, it smells like sinigang, pero wala siyang pampaasim. Chef, kukunin ko na to. Okay lang. Okay po. At eto na ang ating, ayun na, kasi magbabalita pa eh. Amoy ko na. Nagugutom din ang balita. Siyempre, kailangan nila kumain at dito yung kalangkanin. Chef Chris, maraming salamat sa iyong tinuro sa amin na tinolang tambakol. Yeah, okay. Unahin niyo naman yung guest salamat natin. din po. Again, good morning po sa inyo, sa mga ating mga kapuso at sa inyo po, Ma'am Susu. Thank you so much, Chef Chris. See you again. Yan po, mga kapuso. Meron na kayong option ngayon, healthier option para sa masarap na sabaw ngayong nag-uumpisa na ang tag-ulan. Di na talaga natin maiwasan. Nandiyan na sila. Ay, nandiyan na ang tag-ulan. And of course, di pa naman tayo kay Mikael and Luan.